Sige daw. Hindi daw kita mga tugang sa satuyang pag-urulay-ulayan ng mga importantiho na maray na bagay. Pun pa kan Martes, kaigwa kita nin magayuno ng mga topic digdi sa satuyang programa. Ngunyan, satuya daw na pag-urulay-ulayan ining magayuno na bagay, ining topic na ining paano patibayin. Paano patibayin ang relasyon natin sa ating kapwa? Yan. Dinhulit kaipuhantan magkaigwaman kita ning matibay na relasyon sa satuyang kapwa. Paano tada ini gigibuhon? May kasabihan baga tabi, amigo, na dahil kita mabubuhay na kita nasulusulo lang kita digdi sa kinaban. Kaipuhantaan sa tuyang mga kapwa. Kaya papaano natin patibayin ang relasyon sa ating kapwa? Ang relasyon sa kapwa ay parang halaman. Kung hindi aalagaan, unti-unti itong malalanta. Pero kung patuloy na pinapanday, lalong titibay at magbubungang maganda. Yan, ini sunod-sunod hilingon ta mga tugang ang mga paagi kung paano kita magpatibay o kaya paano natin patibayin ang relasyon natin sa ating kapwa. Masakiton kaya mga tugang kung mayo kita nin tultul na relasyon sa satuyang kapwa. Talagang medyo mamundoon ang buhay. Sabi kan sa kuyang amigong taga duman sa Sorsogon, mamamundoon ngayang maray ang buhay, ninhuli tamayo ngay akong relasyon na matibay sa sakuyang kapwa. Iniyan sa tuyang pag-urulay-ulayan ngayon na pagkaaga, digdi sa satuyang ano ang mahalaga sa satuyang buhay, iyo ang satuyang pagpapara urulay-ulayan. Problema'y lalaho, makinig ka lang, tayo'y magkwentuhan. Ang sabi mga tugang, sabi digdi sa satuyang pinag-uurulay-ulayan naong kuya na maray, gabat na maray. Number 1, maging tapat at totoo. Ang tiwala ay pundasyon ng bawat relasyon. Kapag sanay kang magsabi ng totoo at iwasan ang panlilinlang, mas magiging matatag ang ugnayan. Yan, number 1 pala mga tugang, dapat magigitang tapat at totoo. Dahil ang tiwala ay pundasyon kan relasyon kang sa satuyang kapwa. Yan, kung naraot ang pundasyon na ang pundasyon mga tugang sa tamang relasyon ay tiwala, kung pirmi kang tapat sa imong kapwa, asin ang sa imong sinasabi ay totoo para sa iya, yan ay nagpapatibay kan sa tuyang relasyon bilang magkapwa. Kaya dapat pirmi kitang tapat sa satuyang kapwa, asin sa satuyang mga pamilya, lalo na asin sa satuya man na mahal na Diyos. Okay, dagdagan tapat nganing medyo madali sa nakita digdi sa satuyang topic na ini. Pangduwa mga tugang, makinig ng mabuti. Yan, dapat duman sa satuyang mga kababayan, dapat kita ay magdangog pirming na maayos, mabuti. Hindi lang laging salita ang mahalaga, kundi ang pakikinig. Kapag nakikinig ka ng taos puso, nararamdaman ng tao na pinapahalagahan mo sila. Kaya kung halimbawa may nag-istorya sa imo tabi amigo, dahil mo pagbarahon ngun dangugun mo ngun siya, hadi. Dangugun mo ngun siya tanganing masabi siya na talagang pinapahalagahan mo siya sa iyang mga sinasabi. Yung man ang gadhadi. Minsan baga kaya may mga pagkakataon na dahil siya dinadangog, di siyempre sasabuoton niya na dangay ako mahalaga digdi sa taong inita dahil lamang niya nagdadangog. Kaya ang mahalaga ang mga tugang makinig ng mabuti.
Hindi lang laging salita ang mahalaga, kundi ang pakikinig din. Kapag nakikinig ka ng taos-puso, nararamdaman ng tao na pinapahalagahan mo sila. Ay, iyo adi. Di pala na pwedeng magpaparataram ka lang. Kay puhan tatao ka man na magdangog sa sinasabi kan sa imong kapwa. Yan, ang ikaduwa na bagay tanganing kung paano ta pakusugon ang relasyon niya to sa satuyang kapwa. Ang pantulod ang mga tugang iyo ang nawara lugod sa kuyang background. Lagan taning background tanganing magayon man. Ang sabi mga tugang sa pantulo, magpakita ng malasakit. Maliit man o malaki, ang gawa ng kabutihan ay nagpapalapit ng loob. Ang simpleng pangungumusta o pagtulong sa oras ng pangangailangan ay malaking bagay. Yan, diyan sa tuyabagan mga kuyan, mga partidaryos, diyan sa satuyan kapwa, sa satuyan mga kataraning, ay kaipuhan taman da ang mga tugang na ipahiling taman ang pagmalasakit diyan sa sainda. Ang simpleng simpleng mga bagay na ginigibuta, halimbawa magsabi kita nin kumusta ka, kundi ang iba kaya habo ng magkumusta ta, pinagsasahutan niya kami na kuyan na mautang. Kaipuhan tada mga tugang na aramon taman ang satuyang kapwa kung ano ang saindang mga kamugtakan. Simpleng pangungumusta o pagtabang, pagtulong sa mga nangangailangan ay malaking bagay na upang magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating kapwa. Yan palang mga tugang dakulao ng bagay yan. Ini mga pagtabang tanang dikit-dikit na mga bagay kung ano ang sa tuwing makakayanan sa panahon na sinda ay nangangaipo, dakulang tabang sa pagpapakusugkan sa tuyang relasyon sa satuyang kapwa. Ang pan-apat mga tugang, matutong magpatawad. Iyo inian ko yan, iyo ini ang medyo komplikadong maray. Kadakul-dakul na mga tao, mga tugang na habo talagang magpatawad. Igwangani nin mga tao na ang sabi niya, hanggan sa kagadanan dahil ta kangaya mapapatawad. O garo bagang an sa iyang buhay dahil maluya. Pag nakakadangog ako nin arog ka natataramon, garo nagigirabo man ako kaanta. Ang sabi ninda, hanggan sa kagadanan, dahil ko ngayon mapapatawad ang tawong ini. Grabe ngayon mare ang ginibo sa kuya nin karatan. Pigpapara isip-isip ko ka ito, iyo mananggad man hadi. Kung ginibuhang ka mananggad man nin kuya, nin grabe maray na kasalan, talagang masakiton man magpatawad hadi. Kundi ang sabi mga tugang tanganing magkaigwa kita ning maray na relasyon sa satuyang kapwa, asin magian na buhay, kay puhan tada ang makanood kitang magpatawad. Matutong magpatawad, lahat tayo ay nagkakamali. Kapag marunong kang magpatawad ay hindi nagtatanim ng galit, mas magiging payapa at matibay ang inyong samahan. O yan mga tugang, dakulao na bagay yan, na gabos kita ay nagkakasala. Kaya kung may nagkasala sa satuya mga tugang, dapat makanood kita magpatawad. Iyo inian pirmi kong nadadangog sa mga leader kan simbahan. Dawa anong klaseng simbahan pinagdadangog ko kaya ang mga advice ninda, mga leaderes. Tanganing makanood ako kan mga bagay na gusto kan sa tuyang mahal na Diyos. Inian haloy ako nagpapara isip kan mga bagay na ini na kay puhan ta palan mga tugang makanood talaga kitang magpatawad. Itinukdo yan sa tuya kan sa tuyang kagurang na si Jesus, di ba? Kitang mga Kristiyano ay nanoddantaan mga bagay na ipinagtukdo sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, dapat makanood kitang magpatawad, asin kita ay maghagad nin tawad. Ninhulit an sa tuya nganing Diyos na mayo nin kasalan,
ay ipinadara niya sa iyang aki tanganing magtubos kan sa tuyang kasalan. Dahil bali ng magadan, basta matubos kita kan sa tuyang kasalan, mapatawad ang sa tuyang mga kasalan, kaya siya ay nagadan. Ngunyan, kitang mga tao mga tugang dapat makanood man kita na magpatawad sa tuyang kapwa na naggibo nin kasalan sa satuya. Ay paano nga kung matinding nga ang pakagibo ning kasalan? Paano nga siya patawadon? Dapat nga sa iya ay ibitayon. Ibaga di. Kitan mga tao arugan an sa tuyang pirming reaksyon kapag nagkasalaan sa tuyang kapwa, gusto tatulos na sintensyahan. Sintensyahan tangaya ta grabe nga ang kasalan. Kaya talagang medyo marahas na maray kitang magdesisyon. Alagad mga tugang tanganing mapatibay ang satuyang ugnayan asin relasyon sa satuyang kapwa, pinag-advise sa satuyang mga tugang na makanood po kita na magpatawad. Iyaw anduman sa sa pamibi na pinagtukdo sa tuya kan satuyang kagurangnan. Ang sabi duman, patawadon mo ngaya ako, ama, kan sa kuyang mga kasalan, siring man ako nagpatawad sa sainda, asa nagkasala sa sakuya. Ayan ang pamibion na patawadon kita kan sa tuyang mga kasalan, siring na kita nagpapatawad sa nagkasala sa satuya. O yun ang pinagsasabi na kita dapat makanood na kita ay magpatawad. And sunod, sige daw isunod tapat ang aning madali ang hay na ito. Ayan, number 5, respeto sa pagkakaiba. Hindi lahat ng tao ay pareho ng pananaw at ugali. Kapag natutunan mong igalang ang pagkakaibang iyon, mas lalong nagiging malalim ang inyong relasyon. Yan, respeto sa pagkakaiba. Hindi lahat ng tao ay pareho ang pananaw at ugali. Kapag natutunan mong igalang ang pagkakaibang iyon, mas lalong nagiging malalim ang relasyon. Yan, kay puhantang irespeto mga tugang an pagkakaiba-iba niya to. Ninhulit gabos kita mga tugang dai pare-pareho ang satuyang mga pananaw sa buhay asin mga ugali. Dai kita pare-pareho an ugali, ang pinagtutubudan, ang prinsipyo sa satuyang buhay. Alagad kung igwa kita nin mga respeto sa kada saro mga tugang, iyan daa ay nagpapatibay sa satuyang relasyon asin sa satuyang akang kada saro sa satuya. Kaya respeto lang ang kaipuhan tangani kitang magkaigwaning marhay na relasyon asin masarig na relasyon sa satuyang kapwa. Asin ang pananom mga tugang, medyo madali na kitang magpaaram. Ang pananom, sama-samang manalangin at magbigay inspirasyon. Kung ang Diyos ang sentro ng ugnayan, nagiging matatag ito. Yan, ang sama-samang manalangin at magbigay inspirasyon. Minsan ang satuyang buhay ay nagiging magulo dahilan kan nalilingawan ta na tabian sa tuyang mga obligasyon sa tuyang mahal na Diyos. Yan, kaya minsan ang satuyang buhay, maguluhon daw nga ang sakuyang buhay. Ninhuli po iyan sa nalilingaw na kita na mag-arang sa satuyang kagurangnan, tanganing patibayon ang satuyang relasyon. Halat, medyo nawara. Okay, na patibayon ang satuyang relasyon sa kada saro, ay puhan tada mga tugang na iribahan kita na makanood magpamibi. An gabos na ini mga tugang tutundagan kay ni an satuyang relasyon sa satuyang kagurangnan. Kung ang Diyos ang sentro ng relasyon, ng ugnayan, magiging matatag ito. Kaya kung ang Diyos ang satuyang pinakasentro kan satuyang relasyon, maging iyan sa mag-agong, maging iyan sa magsyuta, magpamilya, kung ang Diyos ang sentro kan satuyang relasyon, ini ay magiging matibay
Kaya dapat iyan ay padanayon niya to na ang satuyang relasyon sa satuyang mahal na Diyos, iyo ang maging sentro, as in prioridad kan satuyang buhay. Napakagayon na mga advice na satuyang nanodan ngunyan. As in, ang sabi di mga tugang, ta madali na kitang magpaaram, tiwala, respeto, malasakit, at Diyos ang pundasyon ng matibay na relasyon. Ito ang napakaganda mga kaibigan, na kapag mayroon tayong tiwala, mayroon tayong respeto, mayroon tayong malasakit, at Diyos ang pundasyon ng matibay nating relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating kapwa. Sana mga kaibigan ay out pa man lugod na igwa kitang nanodan digdi sa satoyang pinag-urlay-ulayan na ini, tanganing out pa man lugod na ang satoyang relasyon sa satoyang kapwa, sa satoyang pamilya lalo na, asin sa satoyang katrabaho, sa komunidad ay maging maayos. Kay puhan niya to ang magtiwala kita, magrespeto kita, magkaigwa kita ng malasakit sa iba, asin ang Diyos ang pundasyon kan satuyang matibayon na relasyon sa satuyang kapwa. Asin kung igwa kita ng matibay na relasyon sa kapwa mga tugang, sigurado na igwa kita ng matibay na relasyon sa satuyang kaglalang.